Hosea 15 hanggang 17 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hosea 15 kabanata, ang bahagi ng lahi ni Huda. Hosea 16 na kabanata, ang bahagi ng lahi ni Ephraim. Hosea 17 kabanata, ang bahagi ng lahi ni Manases. Hosea 15 kabanata, ang mga lupain na ibinigay kay Huda. Ito ang mga lupaing natanggap ng lahi ni Huda, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng timugang bahagi ng dagat na patay, papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabim hanggang sa ilang ng Zin, papunta sa timog ng Kadesh Barnea, at lumampas sa Hezron, paakyat sa Adar, at paliko papunta sa Karka, papunta sa Azmon sa lambak ng Ehipto at sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan, paakyat sa Bet Hogla at papunta sa hilaga ng Bet Araba hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Ruben. Mula rito papunta sa lambak ng Akor hanggang sa Debir at paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At umaabot ito papunta sa mga bukal ng En-Shemesh at palabas sa En-Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben-Hinnom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuseo. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon paahon sa tuktok ng bundok sa kanluran ng lambak ng Ben-Hinnom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Rephaim. At mula roon papunta sa bukal ng Neftoa, palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Efron. Mula roon pababa sa Baala, na siyang Kiryat Jearim. Lumiko sa bandang kanluran ng Baala, papunta sa bundok ng Seir. Pagkatapos papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jearim na siyang Kesalon, papunta sa Bet-Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at paliko papunta sa Shikeron at dumaraan sa bundok ng Baala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang dagat ng Mediteraneo at ito rin ang hangganan sa kanluran. Iyon ang mga hangganan sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb. Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Huda kay Caleb na anak ni Jephon. Ang lupang ito ay ang Kiryat Arba na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong lahi ni Anak, ang mga sambahayan ni Shishai, Ahiman at Talmai. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir, na noon ay tinatawag na Kiryat Sephir. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sephir. Si Otnel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos pumunta si Aksa kay Caleb, at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev, ang mga lungsod ng Huda. Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa timog sa pinakadulo ng Negev, malapit sa hangganan ng Edom, Gabzil, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor,
Itna, Ziph, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Kiryat Hezron na siyang Hazor, Amam, Shima, Molada, Hazar-gada, Heshmon, Bet-pelet, Hazar-shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iyim, Ezem, Eltolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ayin at Rimon, 29 na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Eshtaol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaaraim, Aditaim, Gedera, o Gedetoraim, 14 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadasha, Migdalgad, Dilian, Mizpa, Joktel, Lakish, Bozkat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Gederot, Bet-dagon, Naama at Makeda, 16 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa rin ang Libna, Eter, Ashan, Ifta, Ashna, Nezib, Kiela, Aksib at Maresha, 9 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito, at ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Hatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo, 11 bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Eshan, Hanim, Bet-Tapua, Afek, Humta, Kiryat Arba, na siyang Hebron, at Zior, 9 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maon, Carmel, Ziph, Huta, Jezreel, Hokdeam, Zanoa, Kain, Gibea, at Timna, 10 bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhul, Betzur at Gedor, Maarat, Bet-anot at Eltekon, 6 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at ang Raba, 2 bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa ilang, Bet-araba, Midin, Sekaka, Nibshan, ang bayan ng Asin at ang En-gedi, 6 na bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Huda ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon doon pa sila nakatira kasama ng mga mamamayan ng Huda. Josue 16 na kabanata. Ang mga lupain na ibinigay sa mga lahi ni Efraim at Manase. Ang lupain na ibinigay sa mga lahi ni Jose ay nagsimula sa ilog ng Hordan, malapit sa Jericho, sa silangan ng mga bukal ng Jericho, papunta sa ilang at sa kabundukan hanggang sa Betel. Mula sa Betel na siyang Luz, dumaraan ito sa Atarot na kung saan nakatira ang mga Arkeyo, at pababa sa kanluran papunta sa lugar ng mga Jafleteo hanggang sa hangganan ng mababang Bet-horon, at nagpatuloy ito sa Gezer hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang bahaging natanggap ng mga lahi ni Manase at Ephraim na mga anak ni Jose. Ito ang nasasakupan ng lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang hangganan nito sa silangan ay nagsisimula sa Atarot Adar papunta sa mataas na Bet-horon hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa Mikmetat at paliko pa silang sa Taan at Shilo at dumaraan sa silangan ng Hanoa. At mula sa Hanoa ay pababa ito sa Atarot at Naara
at dumaraan sa Jericho papunta sa ilog ng Hordan. Mula sa Tapua ang hangganan ay papunta sa kanluran at dumaraan sa lambak ng Kana hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupain na ibinigay sa lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Kasama nito ang mga bayan at baryo na sakop sa lupain ni Manase. Hindi nila pinalayas ang mga Kananeo na nakatira sa Gezer, kaya may mga Kananeo na nakatira kasama ang mga taga-Ephraim hanggang ngayon, pero ginawa silang mga alipin. Josue 17 kabanata, ang lupain ng kalahating lahi ni Manase. May ibinigay din na mga lupain para sa kalahating lahi ni Manase, na panganay na anak ni Jose. Ang Giled at ang Bashan sa silangan ng ilog ng Hordan ay ibinigay kay Makir dahil mabuti siyang sundalo. Si Makir ang panganay ni Manase at ang ama ni Giled. Ang lupain sa kanluran ng Hordan ay ibinigay sa ibang mga lahi ni Manase, ang mga sambahayan ni na Abiezer, Helek, Ashriel, Shechem, Hefer at Shemida. Sila ang mga lalaking anak ni Manase at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngayon may isang tao na ang pangalan ay si Zelophehad, anak siya ni Hefer at apo ni Giled. Si Giled ay anak ni Makir at si Makir ay anak ni Manase. Si Zelophehad ay walang anak na lalaki kundi mga babae lang. Sila'y sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Pumunta sila kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno at sinabi, "Nag-utos po ang Panginoon kay Moises na bigyan kami ng lupain gaya po ng mga kamag-anak naming lalaki." Kaya binigyan sila ng bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang lahi ni Manase ay nakatanggap ng 10 bahagi ng lupain, hindi kasama ang Giled at Bashan sa silangan ng Hordan, dahil binigyan din ng bahagi ang mga kalahing babae kagaya ng mga kalahi niyang lalaki. Ang Giled ay ibinigay sa iba pang lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase ay nagmula sa Asher hanggang sa Mikmetat, sa silangan ng Shichem papuntang timog sa lupain ng mga nakatira malapit sa bukal ng Tapua. Ang mga lupain sa paligid ng Tapua ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase, pero ang Tapua na nasa hangganan ng lupain ni Manase ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim. Tumuloy ito sa hangganan na papunta sa lambak ng Kana. Sa timog ng lambak na ito ay may mga bayan na pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, kahit nakasama ito sa mga bayan ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lahi ni Manase ay patuloy sa hilaga ng lambak hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang lupain sa timog ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang nasa hilaga ng lahi ni Manase ay ang lahi ni Asher, at ang nasa silangan ay ang lahi ni Isakar. Ito ang mga bayan sa lupain ng lahi ni na Isakar at Asher na ibinigay sa lahi ni Manase: ang Bet-shan, Ebleam, Dor na tinatawag ding Naphat-dor, Endor, Taanak, Megiddo, at ang mga bayan sa paligid nito. Pero hindi na angkin ng mga lahi ni Manase ang mga bayan na ito dahil hindi nila mapaalis ang mga Kananeo roon. Ngunit nang matatag na ang mga Israelita, inalipin nila ang mga Kananeo, pero hindi nila itinaboy ng lubusan ang mga ito. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Josue, "Bakit isang bahagi lang ng lupain ang ibinigay mo sa amin? Napakarami namin dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon." Sumagot si Josue, "Kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kagubatan ng mga Perezeo at Refaimeo. Linisin niyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo." Sinabi ng mga lahi ni Jose, "Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin, at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan dahil may mga karwahe silang bakal,
at ganoon din ang mga Kananeo sa Betshan at sa mga bayan sa paligid nito sa lambak ng Jezreel. Sumagot si Josue, "Dahil napakarami niyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi niyo. Magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit magubat ito, linisin na lang ninyo dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na maitataboy niyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwaheng bakal."